Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay... Next question. Kailan po kayo sinabihan ng sinasabi po ninyo na kayo ay hinirang bilang huling sugo at propeta? Kailan po? Ano pong petsa yon? October 9, 2022. Okay. Next question. Next question. Doon sa una po ninyong debate, ang sabi nyo ay November 2022, hindi October 9. Alin pong petsa diyan ang totoong ipinagkasugo sa inyo? Oktobre 9 o Nobyembre? Both. Next question. Okay. Tanong, kailan ka sinabihan na ikaw ay huling sugo ng Diyos? October. Hindi November 22, tama? Yes. Magkaiba po yon yung sinabi ko sa dati kong debate. Okay. Ang tanong ko sa inyo kanina, kailan kayo isinugo bilang huling sugo at propeta? Sabi nyo, November 22. Inang inulit ko ang tanong, sabi nyo October 9. Alin ho ba talaga sa dalawang petsang ito ang pinaka-final answer po ninyo? October 9 o November 22? October 9. Okay. Dagdag pa doon sa ating tanong. Kailan siya isinugo bilang huling sugo at propeta ng Diyos? Ang sagot niya, Nobyembre 22, 2022. Pero doon sa kanyang unang statement ay October 9. Oh, then tinanong natin uli, sabi niya pareho. Tinanong ulit natin, sabi niya October 9. Kinuha natin ang final answers. Oh, sabi niya ay October 9. So dito mga kapatid, medyo dito pa lang ho makikita na natin na nagkukontra-kontra na ang statement ng affirmative side para patunayang siya yung sugo ng Diyos. Siya yung propeta ng Diyos. Oh. Ngayon, alam niyo sa pabago-bago ng sagot, ganito ang sabi sa atin Santiago 1:7 hanggang 8. Huwag isipin ng taong iyon na tatanggap siya ng anuman sa Panginoon. Siya'y taong may dalawang akala. Pabago-bago ang pag-iisip sa lahat niyang gawain. Pansin po ninyo, pabago-bago ho ng sagot. Urong-sulong ho tawag dyan Tingnan ninyo. Huwag isipin ng gayong tao na tatanggap siya ng anuman sa Panginoon. Ito'y taong hati ang puso na laging nag-uurong-sulong sa kanyang ginagawa. Abay, kapag ho ganyan hindi ho sugong sa Diyos po yan. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa